Hey guys, today i-explain natin yung term sa trading na tinatawag na support. Okay, so ano ba yung support? Now, para mas madali nating ipaliwanag ito, gamitan muna natin ng paint, no? Mag-drawing muna tayo. Okay? So imagine niyo na lang guys na meron tayong bola dito. Alright? Now, meron din tayong lupa dito or floor, no? Now, kapag itong bola ay nahulog sa floor or nahulog sa lupa, anong mangyayari sa bola guys? Yung bola natin is magbabounce, right? Okay? Magbabounce siya ngayon sa floor or magbabounce sa lupa. Okay? Now, itong floor na tinatawag natin, ito yung tinatawag nating support. Okay? Kapag ang asset, when I say asset, ibig sabihin yan kung ano man yung tinitrade nyo, no? Mapa Bitcoin man yan, mapa Forex man yan, mapa gold man yan, okay? Kung yung asset is bumagsak yung kanyang presyo, pero may nag-support sa mga levels na nandito, okay, at nag-bounce yung level niya, ibig sabihin, naging successful yung support area, okay? May nag-support sa kanya. Alright? Ipaliwanag naman natin yan sa ibang term, no? Let's say ganito, okay? Ito yung presyo ng asset. Usually kasi, ang takbo ng asset is minsan pa ganyan, okay? Minsan naman pa ganyan. Now, i-practice nyo yung mga mata nyo guys at maglagay kayo ng imaginary line dito, okay? Itong level na ito, ayan, itong level na yan, okay? Ibig sabihin, sa mga areas na to, may nag-support sa presyo, okay? Pinipigilan niya na tuluyang bumagsak yung asset. Kaya ang nangyayari kapag bumagsak dito, tataas na naman siya. Kapag bumagsak dito, tataas na naman siya. So on and so forth, no? Yan yung tinatawag nating support. Okay? Ano naman dito? I-practice din natin yung mga mata natin na maglagay ng linya. Ayan, maglagay tayo ng linya, no? Sa mga level kung saan nagkakaroon ng pag-bounce, yan yung tinatawag nating support. Okay, saan yun? Dito, dito, at dito. Right? Every time na umaakyat yung asset, tapos bumabagsak, may nagso-support. Umaakyat, bumabagsak, may nagso-support. Umaakyat, bumabagsak, may nagso-support. Okay? Gets ba? Yan yung pinakasimpleng explanation ng support. Pinipigilan nito ang asset na tuluyang bumagsak. Okay? Now, i-explain na naman natin ito ngayon sa chart. Now, dito naman ngayon sa chart, okay, gold ang asset na meron tayo dito, no? Tingnan natin mabuti or i-practice natin yung mga mata natin kung saan yung mga areas ng support, okay? Lagyan natin ng malaking rectangle dito, guys, okay? Anong ibig sabihin? Sa mga areas na ito, pinipigilan niya yung tuluyang pagbagsak ng gold or tuluyang pagbagsak ng asset. Okay? Next, saan pa yung mga level of support dito? Eto. Okay? Next, eto. Palaki na lang natin yung rectangle kasi ganun din naman yan. No? Bumagsak dito, nag-support dito. Bumagsak dito, nag-support dito. Okay? Next, eto din. Okay? May area of support dito. Next, dito rin, may area of support dito. Okay? Next, dito, may area of support dito. Okay? And tulad ng sinabi ko kanina, i-practice nyo yung mga mata nyo na maglagay ng linya. Okay? So, itong linya na ito yung tinatawag nating uptrend line. Okay? Kapag pataas, uptrend. Palakihin natin yung ating line. Okay? Ayan, para mas makita nyo. Gets ba? Itong mga levels na to, area of support. Nung bumagsak, nag-bounce. Okay? Nung bumagsak, nag-bounce. Nung bumagsak, nag-bounce. Nung bumagsak, nag-bounce. Kung mapapansin nyo, parang may imaginary line tayo dito. Okay? Imaginary support level. Imaginary trend line. Alright, gets ba? Okay? Now, pwede pa kayong maglagay ng trend line dito kasi nga hindi siya nag-continue dyan, no? Pwede nyo gawin ng ganyan. Okay? So, it doesn't need to be straight. Okay? Pwede kayong maglagay ng multiple trend lines dyan. Kayo na yung bahala. Now, sir, anong nangyari dito? Okay, zoom in tayo. Ayan. So, balikan natin itong level na ito. Okay? Di ba guys, ang tinatawag nating support is an area kung saan dapat magbabounce yung presyo. Anong nangyari ngayon dito? Okay? Dapat nag-support dito sa trend na ito.
Okay? Kasi nga may pattern siya na pataas dapat yung trend na ito. Ang nangyari ngayon, nabasag itong support na ito. Okay? Ibig sabihin, mahina na ang support level dito and potentially, magbabago na ngayon yung trend ng market, which is pabagsak na ngayon yung posibleng trend ng market. Okay? Kaya yun yung naririnig nyo sa iba na ay nabasag na yung support. Ibig sabihin, hindi naging successful yung support area na yan to catch the price, kaya ang mangyayari, posibleng babagsak yung presyo. And indeed, no, nung nabasag na yung support level na yan, bumagsak nga talaga yung presyo. Ayan, bumagsak pa siya hanggang dito sa baba. Okay? Now sir, bakit mahalagang malaman itong mga support na ito? Kasi ngayon guys, dito mo ngayon titingnan or parang magiging possible clues mo sila kung saan ka bibili. Dahil nga ang interpretation natin, kapag may support, posibleng tumaas yung asset, then this area is your potential buying area. Okay? Yung mga level na yan. Buy, okay? Kapag yung presyo ng asset ay nasa mga support levels na. Alright? So tingnan nyo dito, kung bumili ka dito, tumaas yung presyo. Kung bumili ka dito, tumaas yung presyo. Kung bumili ka dito, tumaas yung presyo. Gets ba? So sa mga nagtatanong, sir, kailan tayo bibili? Okay? So the question is, maghanap ka ng clue. Nasa support level na ba? If yes, then buy. Kasi may possibility na tataas yung asset. Okay? Walang kasiguraduhan pagdating sa trading. Okay? Kahit nga bumili ka sa may mga level ng support, ang mangyayari, kung sakaling nabasag man yung level ng support na yun, ibig sabihin, talo ka. No? Kasi na-expect natin tataas yung presyo dito. Pero hindi. Okay? Nabasag yung support, bumagsak. So talo ka. Okay? May ganun talaga sa trading guys. Hindi all the time guys, nasusunod yung mga support. Hindi all the time magbabounce sa support. Kaya nga may term tayong tinatawag na failed support or nabasag yung support. Gets ba? Okay? Now, puntahan natin yung current price ng market. Okay, kay gold. Anong napapansin natin dito ngayon sa current price ni gold? So, dito, ayan, may nag-support dito kay gold. Dito, may nag-support dito ngayon sa presyo ni gold. Okay? Again, i-practice nyo yung mga mata nyo na maglagay ng linya. Okay? So, dapat sa mga level na ito, dapat nagkaroon ng support dito kasi na-expect natin pataas na, no? Pero anong nangyari? Nabasag yung support level. Ibig sabihin, may possibility, no, na mas bababa pa ngayon yung presyo ni gold. Okay? Mas babagsak pa ngayon yung presyo ni gold. Gets? So, kung tatanungin mo ako, sir, is it time for us to buy gold at its current price now? Tanungin mo rin ngayon ang sarili mo, nasa may support levels na ba? Kaya yun yung kahalagahan na ma-practice nyo yung mga mata nyo na maghanap ng common patterns. Maghanap kung saan yung mga level ng support kasi nga, yun yung potential buying areas. Pero hindi all the time na kapag bumili ka naman ng asset sa mga level of support, aakyat na yung presyo. Katulad nito, no? Nag-fail yung support, bumagsak yung support. Ang nangyari, mas bumaba yung presyo. Okay? Kaya yung tinatawag nating trade at your own risk. Walang kasiguraduhan, may risk always na pwedeng masunog or mawala yung pera mo dito sa trading. Are we clear? Again, is it time to buy? Tanungin mo yung sarili mo, nasa may support na ba? Kung nasa may support na, yes, it's time to buy. But again, may risk dyan. No? Hindi natin alam kung mag-hold yung support, kung matibay yung support, or kung mababasag ba yung support. Alright, so that's it for now. Pag-usapan na naman natin sa susunod yung tinatawag na resistance. Until next time guys, peace out.